Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Matthew chapter 12 verses 22 to 24. Ito po ang sabi ng mga talata. Then was brought unto him one possessed with a devil, blind and dumb, and he healed him, insomuch that the blind and dumb both spake and saw. And all the people were amazed and said, Is not this the son of David? But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. Well, the title of our topic for this morning is The Rejection of the People. Ito po ang ginawa ng Panginoon na siya po ay nagpagaling, nag-cast out ng devils, at ang sabi ho ng Bible, yung bulag at hindi makapagsalita, ang sabi ho ng Biblia ginawa ng Panginoong makapagsalita at makakita. Pero pagdating sa iba, mga kapatid, tignan niyo po yung magkaibang reaksyon ng mga tao. Sa verse number 23, ang sabi po rito, And all the people were amazed. Pero pagdating sa mga Pariseo, sabi ho ng Bible, hindi ho maganda yung sinabi sa kanya ng mga Pariseo. The Pharisees accused Christ as a sorcerer kasi ikinapit yung kanyang kumbaga ginawa sa pangalan ni Beelzebub. Yan ho yung sabi ng verse number 24. But when the Pharisees heard it, they said, This fellow doth not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. So, ibig sabihin, siya po yung tinutukoy doon, yung ang ating Panginoong Jesus. Pero eto ho, alam nyo ho, mga kapatid, maganda ho yung ginawang sagot ng Panginoon kung talagang inyo pong susundan, ito hong pangyayaring ito, sumagot ang Panginoon sa kanya mula po sa verse 26 to verse number 27. Pakinggan po ninyo. And if Satan cast out Satan, he is divided against himself. Sabi ho ng Bible, how shall then his kingdom stand? So paano nga naman daw mangyayari kung si Satanas magtataboy ng Satanas? Hindi ho yata pwedeng mangyari yon. And then in verse 27, And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out? Therefore, they shall be your judges. So, imagine po, saan nga naman itataboy ni Beelzebub yung masamang espiritu? Siya rin yun. Mga kapatid, nakita nyo ho yung karunungan dito ng Panginoon. Kumbaga, yung mga taong nagsasalita sa kanya ng hindi maganda, mga kapatid, kung tutuusin, pwede niya nang gantihan yun ng hindi rin ho maganda Kaya lang, kanya pong pinipilit, na yung kanyang magiging sagot, dinadaan niya ho doon sa pamamaraan na kung saan dapat pa ring maliwanagan yung mga tao. Kasi kung dala po siya ng galit, dala siya ng paghihigante, tingin ko po, yung ginawa ng Panginoon sapat na para may gawin sa kanila ang Panginoong Yesus. Kaya niya nga ho magpasalita ng mga pipi, kaya niya magpakita ng mga bulag, kaya niya mag-cast out ng devils, yung hindi niya pwedeng gawin doon sa mga taong nagsasalita sa kanya ng, hindi maganda. Pero mga kapatid, ito ho ang gustong ituro sa atin ng Panginoon Kumbaga, kahit saan ho tayo pumunta, kahit ano ang gawin natin, tandaan natin palagi, kapag yan ay gagawin natin sa Panginoon, laging meron talagang gagawang kaaway. Laging merong gagamitin ang dyablo para tayo guluhin at yung mga tao sa ginawa nating maganda lituhin kung ito ba talaga ay para sa Panginoon. Kaya nga ito ho yung mga bagay na nakita ko na magandang i-consider natin dito ho sa ating pinag-aaralan. Number 1, sabi ho rito, they are criticizers of Christ. Kasi po, kung babasahin natin ito hong whole chapter 12, simula pa lang sa verses 1 and 2, makikita nyo na puro on. Ang Panginoon kumbaga yung kanyang mga disciples may ginawa. Nag-harvest po sila, hindi naman talaga lahat para lang sa kanilang makakain. Kaya lang ito yung mga tao, nagsasalita sa kanila na sila lumabag daw sa kautusan patungkol po sa Sabat. Kasi nga naman ang Sabat hindi ho dapat yan nagtatrabaho.
Dapat wala muna silang ibang gagawin. Nagpapahinga o kaya para sa Panginoon. Pero yung mga disciples, nag-harvest para sa kanilang makakain. Pero iba na po ang naging tingin nila rito. Ang tingin nila, kinungklud na kagad nila na ito ay mga lumalabag sa kautusan. Sila po umani na. Kung tutuusin, kumuha lang sila ng konti para sa kanilang kakainin. Kaya nga mga kapatid, ito yung unang nakita ko po rito Kahit ano ang gawin ng Panginoon, kahit ano ang gawin ng mga alagad, itong mga tao ito, itong pariseyong ito, sabi ho ng Bible, sila yung mga criticizer ng Panginoon. Magpagaling siya, isipin nyo nagpagaling na siya, tumulong na siya doon sa may sakit, tinulungan niya yung inaalihan ng masamang espiritu, yung bulag, hindi makapagsalita, pero para sa mga pariseyo, mali pa rin yung ginawa ng Panginoon. Kasi po, yung mga taong kritiko, kahit gawan mo yan ng maganda, kahit pakitaan mo yan ng maganda, ang laging sasabihin yan, yung ipipintas pa rin sa'yo. Hahanapan at hahanapan ka ng mali niyan. Tandaan nyo mga kapatid, kapag may mga taong talagang nakatingin sa atin, ang hinahanap lang sa atin butas, ang hinahanap lang ho sa atin kapintasan, sigurado po ako na meron po silang makikita sa atin. Sigurado po ako na meron silang maibubutas sa atin kung sa Panginoon nga Panginoon na nga siya, si Kristo na nga siya ganun pa rin ang ginagawa ng mga tao at kinakikitaan pa rin siya ng mga, alam nyo kumbaga, pambubutas sa kanya po mga ginagawa. Di lalo na ho tayo. Lalo na ho tayo na tao lang. Wala naman ho tayo kapangyarihan na kagaya ng ating Panginoon. At take note, ginawa na nga ng Panginoon yung tama at maganda, pero ano pa rin ang ganda ng mga pariseo. Kaya nga, mga kapatid, wag ho tayong pumayag na madistract tayo ng mga pariseo ng buhay natin. Talagang ganyan na ang trabaho ng mga pariseo Magpagaling ka, ikaw ang mali. Huwag kang magpakain, ikaw ang mali. Yan ang trabaho ng mga pariseo sa buhay po ng ating Panginoong Hesus. Sila mga criticizer ng Panginoon sila yung lagi nakakontra. Lagi nilang sinasalungat ang ginagawa ng Panginoon. Pag walang ginawa ang Panginoon, kino-question nila. Pag ginawa ng Panginoon yung dapat niyang gawin, kino-question din na. Sila yung mga pariseo. Sila kasi yung mga self-righteous. Sila yung, ang tingin nila sa sarili nila, sila lang ang matuwid, sila ang tama at hindi sila nagkakamali. Dahil sila raw sumusunod sa kautusan. Mga kapatid, tandaan po ninyo, kaya nga pumarito ang Panginoon kasi nga walang makatupad ng kautusan. Wala makakumpleto. Hindi nila nakikitang ganun ang pakay ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, yun yung nakita ko. They are criticizers of Christ. Lahat ng ginagawa ng Panginoon, maganda sa paningin nila o hindi, ikikriticize nila. Mga kritiko talaga kaya nga sabi ko, paalala po sa ating lahat. Siguro ang magandang tignan natin sa paglilingkod, hindi lang yung mga tao na talagang ang nakikita sa atin, puro pintas. Magandang ang tignan din natin, may mga tao rin namang naniniwala sa atin. May mga tao rin namang nakikinig sa atin. Kasi sabi ng Bible, hindi naman lang dun sa verse number 24 Sabi ng verse number 23, and all the people were amazed. At kinilala nga siya. Sabi ho rito and said, is not this the son of David? Yan yung tanong ng mga tao So, ibig sabihin, kahit pa paano, may naniniwala rin, may nakikinig, at may natutuwa. Kaya nga mga kapatid, eto po, suggestion ko lang sa mga nasa gawain. Suggestion ko lang sa mga nalagang naglilingkod sa Panginoon. Sama na ho natin ito. Meron talagang mga kritiko sa buhay natin. Pero ang tignan natin, yung mga taong sumusunod, ang tignan natin, yung mga taong naniniwala pa rin sa atin. Kasi po, hindi naman tayo para alam nyo ma-please natin ng lahat Ang mahalaga po, dinagawa natin yung tama, sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon, ano man ang maging tingin ng iba, ang mahalaga, yung tingin pa rin ng Panginoon sa atin. Yung bang ating ginagawa talagang nakapagbibigay kaluwalhatian? Yung bang ating ginagawa talagang nakakatulong? Kung ganun po, ang tingin ko, ipagpatuloy lang ho natin. Kasi tama naman ho yung ginagawa natin. And then pangalawa, nakita ko po, they are not just criticizers of Christ, but also they are close-minded to Christ. Alam nyo from verses 1, down to verse number 24, ang Panginoon laging nagpapaliwanag sa kanila. Laging sinasabi ng Panginoon, hindi siya lumabag sa Sabat, yung kanyang mga alagad, ang sabi nga ng Panginoon, dinipensahan pa nga niya yung mga disciples Ginawan pa ng Panginoon ng paliwanag, but still, ano pa rin ang dating sa mga pariseo? Wala pa rin kwenta.
Kaya nga mga close-minded. Kaya nga tandaan nyo mga kapatid, wag ho tayong bumitiw, wag tayong sumuko sa ginagawa natin sa Panginoon. Kasi nga, kahit pa mga hindi yan madaling paliwanagan, tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi ho lahat ng tao mapapaliwanagan natin sa gusto natin. Hindi ho lahat ng tao mapapaliwanagan natin sa mga bagay na gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya maganda ho siguro, mag-focus tayo doon sa ginagawa natin na talagang nakapagbibigay kalawalatian sa Panginoon. Imagine po ninyo na pinaliwanag ng Panginoon yung Sabat. Sinabi niya nga sa mga tao Hindi naman sila nag-harvest. Kumuha lang sila ng kanilang kakainin. Ito ang tanong ng Panginoon. Ganti sa kanila. Sumagot ulit. Yung bang inyong pagbabantay sa amin, hindi rin ba yun paglabag sa Sabat? Yan nandyan po yan sa chapter 12 na yan. Basahin po ninyo. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, yung bang inyong watchtower na ginagawa ninyo, yung pagtingin nyo sa amin, pagbabantay nyo sa amin, hindi rin ba yan paglabag sa Sabat? Kasi nga, ang nakikita lang ng mga Pariseyo, yung kamalian ng iba. Ang nakikita lang ng Pariseyo, yung kanilang pinaniniwalaan. Ayaw nilang tumanggap ng paliwanag ng ating Panginoong Hesus. Marami hong ganyan, lalo na yung mga deboto sa kanilang paniniwala, yung mga deboto sa kanilang relihiyon, yung mga deboto sa kanilang nakalakihan, sa mga, alam nyo yung mga kasabihan, yung mga sabi-sabi, yung mga paniniwala, yung mga superstitious belief, mga kapatid, maraming ganyan na mas pinaniniwalaan pa ang paniniwala sa tao, mas pinaniniwalaan pa yung kanilang nakagisnan kaysa sa katotohanan na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpaliwanag na ayaw pa rin nilang tanggapin. May mga ganyan talagang tao, mga close-minded. And then last but not the least, they are contrary to Christ. Alam niyo ba kahit saan magpunta ang Panginoon, lagi itong mga nakakontra. Kumbaga, laging kina-counterfeit nila. Pag gumawa ang Panginoon, may gagawin din silang maganda o pabor. Pero kung tutuusin, hindi naman talaga tinatanggap ng tao yung ginagawa ng mga Pariseyo. Tingnan niyo nung nanalangin itong publikano at ang Pariseyo, ang sabi ng Bible? Yung publikano, inaamin na siya'y makasalanan. Pero yung Pariseyo, ang sinasabi niya, buti na lang, hindi siya kagaya nung publikanong makasalanan. So tingnan nyo ganyan po. Kung ang Panginoon matuwid, na nabuhay dito sa lupa, na hindi nagkasala, sila po, yun din ang tingin sa sarili nila. Hindi sila nagkasala. Kasi nga, sumusunod sila sa kautusan. Kaya nga tandaan nyo mga kapatid, hindi natin pwedeng mapanindigan na tayo matuwid sa harapan ng Panginoon sapagkat mismong ang salita ng Diyos ang nagpapatunay na ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang lahat ng tao ay lumakad sa kanyang sariling daan. Wala pong humanap sa Panginoon. Wala pong humanap sa Diyos. Tayo po ang hinanap ng Diyos. Kaya itong mga Pariseyong ito, itong mga taong ito, lagi po yang nakasalungat sa tinuturo ng Panginoon. Lagi po nilang ang pinanghahawakan yung kanilang paniniwala bilang mga Hudyo. Ayaw nilang buksan yung kanilang isipan sa katotohanan. Ayaw nilang buksan yung kanilang damdamin sa kung ano yung nais ng Panginoon na mangyari para sa kanila. Yan ang mga Pariseyo. Laging kontra sa ginagawa ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, ito maganda siguro magpaalala sa atin na talagang meron talagang hindi po tatanggapin ang Panginoon. Pero ganun pa man, hindi natin trabaho yon para alamin. Ang trabaho natin ay ibahagi ang salita ng Panginoon. Ang trabaho natin, ipangaral ang kaligtasan sa sinuman. Kaya nga, wag nating mapagkamalian mga kapatid, na tayo dapat mamili ng tao na dapat tinuturuan. Yung makikinig, baliwalain tanggapin natin. At yung hindi makikinig, baliwalain natin. Mga kapatid, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, humayo tayo, mangaral at magturo sa lahat ng mga tao. Ngayon, tanggapin nila o hindi natin problema yon. Ang problema natin, kung tumutupad ba tayo sa iniutos ng Panginoon. Kaya nga, para po sa ating paglulundo, sabi po ng verse number 35, dito pa rin po sa Matthew chapter 12, a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good tidings. And an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Ito po yan. Kapag ang puso natin maayos, kapag ang kalooban natin tama, magbubunga rin yan ng maganda.
Pero kapag ang nasa kalooban natin masama, ang sabi ho ng Bible, bring it forth evil things. Kaya nga mga kapatid, sabi ho ng Bible, by their fruit, ye shall know them. Kung talagang tayo sa Panginoon, wag na ho nating ipagsigawan lang, kundi ipakita natin sa ginagawa natin. Yan bang ginagawa natin, makadiyos. Yan bang ginagawa natin, tama sa disenyo ng Panginoon para sa ating mga buhay. Diyan ho natin makikilala ang ating sarili. Kung tayo ba'y kakampi ng gawain o kakampi ng kaaway. Kaya nga sana sa umagang ito, tayo po ay nabusog at natuto sa atin pong pinag-aralang mensahe po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia. Ano po ang sakit ng pinagaling ng ating Panginoong Hesus dito po sa ating naging passage? Ano ho yung pinagaling ng Panginoon dito po sa ating pinag-aralan? Yan po ang ating trivia for this morning. At ito naman po ang mga sumagot ng tama kahapon. Ano ang pinapasan ng Diyos o pinapasan ng Diyos sa atin sa kabila ng atin pong mga kahirapan o kaya pagsubok sa buhay? Ang tamang sagot ay sa Tagalog o sa Pilipino ay pamatok at sa English naman po ay yoke. Ayan, ito po ang mga sumagot ng tama kahapon. Number 1, congratulations sa mga bago nating sumagot. Number 1 ay si Ate Milet Delara. First time ni Ate Milet na nag-number 1. Good morning, Ate Milet. And then, ang number 2 ay si Ninang Alice. At ang number 3 natin ay si Sister Weng. Sila po ang top 3 yesterday. Palakpakan ho natin sila. Congratulations, Ate Milet. Congratulations, Ninang Alice. And congratulations, Sister Weng. Ayan. At ang pang-apat ay si Preacher Christian. Pang-5 ay si Ninang Kiten. Pang-6 si Brother Gab. Pang-7 si Ate Nelly. Pang-8 si Sister Gypsy. At ang pang-9 natin ay si Ninang Ana. At ang pang-10 ay si Ate Rose. Ayan, sila po ang top 10. Sila yung 10 mabibilis na sumagot ng tama. Congratulations din po sa inyo at palakpakan po natin sila. Ano po? Ang number 11, si Ninang Flor. Number 12, si Nanay Denden. At number 13 ay si Sister Lani. At number 14, Sister Joy Pereira. And then number 15, si Kuya Edgar Babad. And number 16 ay si Preacher Alvin. Nakatuwa naman si Kuya Edgar, nakasama natin ulit at sumasagot pa sa trivia. Good morning sa iyo Kuya Edgar, and good morning din Sister Joy dyan po sa Oman. And gusto lang po nating batiin ng magandang umaga Sister Milet Delara ng Ace Bagong Barrio at naging si Bernadette Quinto ng Taiwan. At kasama rin natin si Mary Jane Aranwes ng Singapore. At kasama rin natin si Jovelyn Habaan mula naman dyan sa Muntinlupa. Maupay nga aga si Sir Jovelyn. At nawa patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Kasama rin natin si Ate Sara Abad mula naman po sa Sangandaan, Caloocan. At maging si Ate Gina Bometibo. Good morning, Ate Gina. Nako, at sana'y talagang patuloy kang palakasin ng Panginoon. At kasama rin natin si Marian Michelle Kauyong. Kasama niya yung kanyang kapatid na lalaki na si Michael Kauyong. Good morning, Michael. Magandang umaga sa iyo dyan sa Samar. Purihin ng Panginoon. Kasama natin yung mga kapatiran dyan. And thank you rin. Ngayong umaga, kasama natin si Brother Michael Pereira from Oman. Hindi lang pala Sister Joy, kasama rin natin si Brother Michael. Nako, God bless sa inyong family at nawa patuloy kayong ingatan ng Panginoon. At maging sa Ate Emma Vergara Malyari ng Pampanga. Good morning po, Ate Emma. Na-miss po namin kayo sa mga maraming pagkakataong hindi namin kayo nakasama. Ano po? So, good morning po ulit. And maging kay Brother Ruden, kasama rin natin this morning. At maging kay Sister Grace Manlisis, good morning Sister Grace. At sana talagang patuloy kayong gabayan ng Panginoon. Maraming salamat sa inyo. At nawa patuloy tayong gabayan, ingatan ng Panginoon. Sa lahat ng mga nag-join ngayong umaga, maraming salamat po. At huwag niyo makalimutan, panalangin natin si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, Kuya Ray Cortez at maging si Nanay Bilen, yung mother ko po, at kami, yung Victoriano family, at si Pastor June Bertos, Preacher Chris Baculpo, at si Ate Nelly sa kanya pong ubot sipon. Ako, nilalagnat. At baka, Ate Nelly, kung nakikinig po kayo, kung naka-join kayo ngayon, medyo bawas-bawasan niya po yung inyong kumbaga, bang tawag doon? Excitement. Ayan, baka na-excite po kayo. Dahil palapit na po ang takdang panahon. Ayan, hello po Ate Nelly, good morning.
And again, salamat po sa lahat na join ngayon pong umaga. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of love, source of all good, tower of strength and my shield. When you gave your son for those who rebel, your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak, though mountains fall into the sea. Though tempest may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. For I know you never change.